Sa video na to, malalaman natin kung paano ang tamang procedure ng pagpapalit ng ating brake pad sa ating Honda Click 125. At malalaman din natin kung kailan dapat tayo magpapalit ng ating brake pad sa ating Honda Click. Good day mga kabadis, welcome back sa panibago nating vlog. And for today's video, magpapalit tayo ngayon ng brake pads ng ating Honda Click 125i. At ito, mayroon tayong pyesa dito na Honda genuine parts ng brake pads ng ating Honda Click. Ito. Ayan siya, yung part number niya ay 06455K59A71. Okay? Ito siya, set na siya, pares yung ating ipapalit sa kanya para mapalitan na yung ating brake pads. At bago na siya at magiging good condition na ulit yung ating preno dito sa ating harap. So itong ating brake pads mga kabadis ay medyo manipis na siya at kailangan na talaga natin siyang palitan dahil medyo hindi na masyadong maganda ang kapit niya sa harap na ating preno dahil manipis na siya. Okay? So ito yung ating front caliper. Ayan. So Tokiko brand siya. Okay? At ang ating mga brake pads naman ay naandito sa kanyang sa pagitan nitong ating disc brake. Kung lumalapat na parang manipis doon sa kanyang disc brake, ayun. Yun yung ating brake pads. Ito yung disc brake mga kabady. At yung brake pads na andun. Ayan, ito. Okay. Tapos ito naman yung caliper. Ayan, itong caliper na to, yung umiipit sa kanya para maipit niya itong disc brake para tumigil yung ating front wheel kapag ginagamit natin itong ating unit. Okay? Paano nga ba natin malalaman na palitin na ang ating brake pad? So, pinakauna, chichikin muna natin siya in visual dito sa pagitan ng disc brake. Ayan. Makikita mo dyan na yung kanyang brake pads ay manipis na. Ang pangalawa, pag binaklas natin itong ating caliper, susukatin natin yung kanyang thickness kung ilang millimeter na ba yung kanyang kapal ng ating brake pads. Okay? And then yung pangatlo, kapag ang kondisyon ng ating rotor disc ay ganito, yung may guhit-guhit na siya mga kabadis, ayan o. Ibig sabihin yan, manipis na yung ating brake pads. Kasi nagkukos na siya ng paggaspang ng ating disc brake sa front wheel natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may mga guhit na talaga siya kabilaan. Ayan o. Yung mga guhit na yan, ibig sabihin, indication na yan na yung ating brake pads ay manipis na dahil kumakayod na yung mga particles ng brake pads or yung mga dumi or mga maliliit na bato dito sa ating disc brake dahil doon sa groove ng ating brake pads mga kabadis ay marami nang naka-deposits na mga dumi. Okay, so siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng guhit-guhit itong ating rotor disc. So yan yung pangatlong way kung paano natin ma-check yung ating brake pads kung palitin na sa ating unit. Alright? Ang pang-apat naman na indication mga kabadis upang malaman natin na palitin ang ating brake pads ay yung braking performance. Kapag ang brake ng ating front wheel ay medyo hindi na maganda ang kapit at medyo maingay na or may ligas-gas na siya kapag every time na tayo ay nagpipreno dito sa ating lever, ibig sabihin, yung ating brake pads ay medyo manipis na siya. Saka, hindi na maganda yung kanyang kapit. So, yun yung pang-apat na way kung paano natin ma-determine or ma-check na kung palitin na yung ating brake pads sa harap, mga kapatid. Alright? So, start na tayo sa procedure ng pag-remove at pagpalit ng ating brake pads sa front wheel ng ating unit. Alright? So, ang unang gagawin natin dito mga kabadis ay i-remove natin itong ating torch bolt na nakakabit sa bracket nitong ating caliper. Ayan, ito. I-remove natin to. Tapos, bago yon luwagan muna natin ito. Okay? And matatanggal na natin yung ating front caliper para ma-access natin yung brake pads. Sa pagtatanggal ng ating caliper mga kabady, gagamit tayo ng torch na special tools. Ito. Yan. At sukat niya ay T40. So yan, torch number 40. And then yung deep socket or socket na 10mm
then yung ratchet, at yung 8mm natin na T-wrench. Alright. Yan, ito muna. Yan, pag maluwag na siya, ito naman yung bolt ng ating caliper. Taas baba. Then, okay. Nakababa na siya. Yan. Natanggal na natin mga kabadis yung kanyang caliper. Ayan, pati yung itong bracket niya na may caliper pin. So, ito naman ang ating susunod na tatanggalin. Ayan, since maluwag na siya, pwede na natin siyang ikutin para matanggal. Ayan. So, ayan, natanggal na natin siya mga kabady. Then, lapag lang natin sa baba. At tapos, ayan, matatanggal na natin yung ating brake pads. Okay? Ito yung sinasabi ko mga kabadis na groove ng ating brake pads na nagbi-build up ng mga dumi at mga particles na mga maliliit na bato dito sa pagitan ng mga groove na to ng ating brake pads. Ayan. So, dito, may ganun din. Ayan. Kung mapapansin ninyo, yung lapat ng brake pads doon sa ating rotor disc ay hindi na maganda dahil gawa ng mga particles na yan na bato or mga maliliit na mga alikabok na nag-build up dito sa groove na yan at gano'n na rin yung pagnipis nitong brake pads. Ayan, sobrang nipis na siya. Kaya ang nangyayari sa kanya, yung ating brake pads or yung kapal nitong brake pads na asbestos ay hindi na maganda para lumapat doon sa ating rotor disc. Kaya nangyayari na guguhitan or na unti-unting nagkakaroon ng mga tama or guhit yung ating rotor disc gawa ng ganitong kondisyon na brake pads. So, kung susukatin ninyo itong ating current na brake pads na stock na ating Honda Click mga kabadis ay sobrang nipis na. Kaya ito ay talagang for replacement na siya pag ganitong kondisyon. Tapos, sa pagpapalit nitong ating brake pads, gagawin natin dito ay ilolubricate na rin natin itong ating caliper pin mga kabady. Ayan. So, tatanggalin na rin natin to at ilolubricate. At tapos, ito namang caliper piston ay linisin lang natin para naman maipasok natin yung ating bagong brake pads na makapal dito sa kanyang caliper. Itong piston na nakalabas dito sa ating brake caliper ay ipupush natin siya pabalik dito sa kanyang caliper sa loob para lumuwag yung clearance nitong ating caliper at para maipasok natin yung bagong brake pads na ating ipapalit. So, ang procedure nito mga kabadis, pag babalik nitong ating caliper piston, una, bubuksan natin yung itong kanyang brake reservoir, tapos magbabawas tayo ng brake fluid dito sa kanyang brake master reservoir para hindi umapaw yung brake fluid na nakalagay dito sa ating brake reservoir mga kabady. So, tatanggalan natin ng cover ito, then magbabawas tayo ng fluid dito bago natin i-push yung ating caliper piston papasok. Okay? Bago tayo mag-backlash o mag-remove nitong ating cover ng brake reservoir natin, maglagay muna tayo dito ng ini-cloth or basahan sa ating play rings ng ating motor para maprotektahan yung ating mga play rings dahil ang brake fluid mga kabadis pag tumama do sa pintura ng ating unit ay magkakaroon siya ng paint reaction. So yan, start na tayo sa pag-remove nito. Gamit lang tayo ng Phillips screw. Ayan na mahaba. Okay. Ayan. So, mare-remove na natin ngayon yung cover. Dahil maluwag na siya. Okay, ayan. So, iangat natin siya. And then, ayan. May protection tayo. Kung tumulo man yung fluid dito, hindi matutuluan yung ating ano. Ayan, okay. Para mabawasan mga kabadis yung fluid na naandito, gamit lang tayo ng syringe or ito, ayan. So, suction syringe siya. Ayan. Tapos, para mabawasan lang natin yung fluid na naandito, okay? So, ayan. Isasak lang natin yung fluid. Ayan, konti. Ayan. Alright. Ayan mga kabadis, yung level ng fluid. Pag pinrest natin yung ating brake
piston ng sagad, aangat yan ng ating brake fluid na nandito sa ating reservoir. Alright? Sa pagpupus nitong ating piston, mayroon tayong mga special tools na nabibili online para magamit. Ngayon, since wala tayong special tools na magagamit para dito, mayroon akong i-share sa inyo na techniques kung paano maibalik yung ating caliper piston sa kanyang dating position para magkaroon ng malaking gap yung ating caliper para maipasok natin yung ating bagong brake pads na makapal, mga kabady. Ayan, makapal na yung brake pads natin na bago. Bago natin ito i-push, kailangan muna nating linisin ito para pag pinos natin yung caliper piston ay malinis na pagbalik doon sa loob. Gamit lang tayo nitong ating brake cleaner, mga kabady. Ayan. Yung ating brake cleaner, mga kabady, magbibili lang yan online. Or mayroon din sa mga motor shop na binibenta. Depende lang sa inyo kung ano yung mga brand ng brake cleaner ang inyong bibilhin. Right? Okay. Malinis na yung piston. Ayan. Pwede na natin siyang i-push yung ating piston na papasok doon sa kanyang caliper mismo sa loob. Okay? So, yun. Ang isi-share ko sa inyo na technique, mga kabadis, kung paano ito i-push, papasok. Ang gagawin natin ay yung ating lumang brake pads, yung ating ilalagay dito at ibabalik sa kung saan natin ilagay. Ayan. Tapos, itong pagitan ng ating brake pads, maglagay tayo dito ng flat screw. Ito, ayan. So, gamitan muna natin siya ng flat screw, mga kabadis, dito sa gitna. Ayan. Tapos, gaganon nyo lang siya, mga kabadis. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, bumalik na siya. Ayan. Unti-unti na siyang bumalik. Papasok. Ayan, o. Bumalik na siya. Kanina, malaki yung kanyang agwat dito. Yung pagkakalabas ng piston. Ngayon, nasa loob na siya. Gamit itong ating lumang brake pads. So, ngayon, pag maluwag na po itong ating flat screw, pwede natin siyang gamitan ng dulo nitong ating T-wrench, mga kabady. Ayan. Para mas ma-push natin na maigi yung ating piston papasok doon sa kanyang caliper. Okay? So, ayan. Tama-tama lang siya. Tapos, pupush mo lang ulit ng ganon. Yan, pag ganon. Alright. Okay. Sagad na siya, mga kabadis, yung ating piston na naipasok natin sa kanyang caliper. Okay? Ngayon, sunod na gagawin natin ay remove na natin to sa kanyang lagayan. Tapos, ilagay na natin itong ating brake pads. Okay? Ito yung sukat ng bagong brake pads natin. Okay? Ayan. So, kung mapapansin ninyo, napakakapal niya. Okay? Ayan, o. Ngayon, yung lumang brake pads ay ito. Ito yung condition. Ayan. So, yan yung difference ng dalawa, mga buddies. Sobrang nipis na yung ating stock na luma versus doon sa bago na ating nabili. Okay, bago natin ikabit yung ating bagong brake pads, yung ating caliper bracket or caliper pin, mga kabadis, ay lilinisin muna natin to. Okay? Tapos, ilulubricate natin siya ng grasa. Lalagyan natin siya ng grasa, mga kabadis. Okay? Yan. Yan, linisin lang natin siya. Okay? Bago natin to ilagay dito sa kanyang caliper assembly, lalagyan natin siya ng grasa para maging smooth yung kanyang paggalaw every time na tayo ay nagpipreno sa ating front brake. Okay? Gamit lang tayo ng pin moving grease. Yan, minimal lang na grasa ang pwede natin ilagay dito, mga kabady, sa ating caliper pin para hindi
deteriorate yung ating rubber dahil pag sobra ang ating grasa na ilalagay dito sa ating caliper pin, nagkakaroon ng reaction doon sa ating rubber, sa ating caliper pin boot. Ito yung tawag dito ay caliper pin boot. So yan, kakabit na natin sa kanya caliper. Ayan. Secure lang natin yung rubber na pumasok siya doon sa kanyang lock. Alright. Ayan, pumasok na siya. To check, galaw-galawin niya lang mga kabady. Ayan. Okay. Ayan. So, okay naman siya. Maganda naman yung kanyang pag-move mga. And then, sunod, ito, lihain lang natin to ng konti. Ito yung kanyang brake pad spin mga kabady. Okay. So, lihain lang natin para mawala itong kalawang. Huwag nating ililihain itong nasa dulo mga kabadis dahil mayroong guma yan. Yan dapat ay maiwasan nating maliha. Yung nasa dulo na yan. So, dapat dito lang kung saan yung may kalawang. And then, after that, bugaan na natin ang brake cleaner. Tapos, punasan lang natin. And then, lagyan na rin natin siya ng grease mga kabady. Okay? Kunti lang ulit yung ating ilalagay para lang magkaroon siya ng lubrication dito sa dulo ng ating brake pad spin. Okay? Next, i-set up na natin yung ating brake pads doon sa kanyang caliper assembly. Okay? Ang gagawin natin mga kabadis ay itong ating ibabaw ng brake pads, ilalagay natin siya rito. Dito sa kanyang pinaka holder ng ating bracket. Ito to. So pag ganyan natin siya ikakabit mga kabady. Ito, pag ganon. Okay? Kakabit na natin siya. Ayan. Then, pasok. Tapos, itong ating brake pad spin ay ilalagay na natin siya. Ang posisyon niyan mga kabadis, pag ganon. From here, papunta rito sa dulo. Okay? Ayan. So, ikutin lang natin siya ng clockwise para kumapit. Pagkakapit niya, ayan. So, makikita nyo, yung awang ng ating dalawang bagong brake pads ay pasok doon sa sukat nitong ating rotor disc. So, pwede natin siyang i-install mga kabadis or ikabit. So, ayan. Naka-set na siya. Yung ating brake pads sa kanyang caliper. Ayan. Okay na, malinis na rin. Ayan, bago na siya. Tokiko brand pa rin yung ating nilagay dahil original siya. Ayan. So, install na natin siya mga kabadis. So, pag i-install yan, ganyan lang. Okay. Ayan. Very simple lang siya mga kabadis. Lapat lang muna natin siya mga. Ganon din yung kanyang brake pads pin. Yan. Lapat lang muna. So yan mga buddies, nalapat na natin tong nasa ibabaw. Ito naman yung ating lalagay sa ibaba. Okay? Ngayon, mga kabady ay itong ating bolt dito sa ating bracket ng ating caliper, mayroon siyang specified torque value na dapat nating sundin para maiwasan yung pag-loose thread nito. Okay, so itong bolt na to ay kung susukatin natin 7 mm yung kanyang diameter, yung bilog nitong bolt. So kung 7 mm siya is M7. Ito. So M7 siya at steel bolt. Ang kanyang tamang torque value mga kabady sa torque tightening value ng ating bolt ay 17.76 Newton meter. Ayan siya. Meron tayong torque wrench dito mga kabadys. Ayan. So since 17.76 Newton meter ang ating kailangang iset doon sa kanyang
bolt. Iset natin ito na 17.76 Newton meter mga kabady. So ito yung 17 mga kabady. Ayan o. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan. So sige pa, isasit pa natin siya. Ayan. Ayan mga kabady. Ito yung 0. Ayan. Ito naman yung 17. Ayan o, 17 Newton meter. Ngayon, ito mga kabadis, equivalent itong 0.4 saka 0.8 saka 1.2. Tulad ito, yung 0.4 is 40. So, 0.40 yan, tapos itong isa 0.80. Ngayon, since 0.76, yung 17.76, itong sa 0.8 na to mga kabadis, ayan, yung 0.8 na yan, yung guhit na yan na sumunod sa kanya, yan yung 70. So, magiging 0.70 yan. Diyan natin isiset mga kabadis yung ating torque wrench. Okay? Ayan. So, ito 0.40. Yan. 17.40 yan. Tapos ito 0.50, 0.60, 0.70. Ayan. Kasi ito 0.80 na yan mga kabady. Ayan. So, ito 17.80 na yan. Yan. Nakatapat sa 0.8. Okay, 17.80. So, dito tayo sa 0.70. Alright, pwede nyo naman igitna yan dyan sa pagitan yan. Pero, dito na tayo sa 0.70. 17.70 na lang tayo mga kabadis. So, yan, ilock natin to. Then, i-torque natin yung bolt na to mga kabadis na dalawa. So, install muna natin to. Ilapat lang natin. Ayan. So, ito, nakalapat na to. Nilapat natin kanina. Ngayon, ito-torque na natin siya mga kabadis ng 17.70. Okay. Pag tumunog na, okay na yan mga kabadis. Yun na yung pinakatamang torque niya. Yan. Okay. So, na-torque natin siya ng tama. Ganon din dito mga kabadis. I-torque natin itong ating 8mm na caliper pin. Okay, ayan mga kabadis. Tumunog. Double check. Ayan, okay. So, yun na yung tamang torque value niya mga kabadis. Same lang po itong tatlong bolt na ito sa 17.70 Newton meter. Okay. So, i-apply na natin yung kanyang torque value sa mga bolt niya mga kabadis. At tapos napalitan na natin yung ating brake pad sa ating front caliper. Ayan, so try natin siyang ikutin. Okay. So, mapapansin nyo, ito yung kanyang level ngayon ng fluid. Okay, ayan. So ngayon, since bago lang itong ating fluid, ibabalik lang natin yung kanyang fluid na tinanggal. Ayan, ito. Yung tinanggal natin ng fluid na to, ibabalik lang natin dito mga kabadis para ma-achieve natin yung tamang level ng ating brake fluid sa ating brake reservoir. Alright? Okay, bago natin ibalik yung ating brake fluid na natanggal dito or nahigop dito sa ating brake reservoir mga kabadis, ang gawin natin dito, press muna natin yung ating brake lever sa front. Kaya yan, kung mapapansin nyo, bumaba siya. Ayan. Ayan. So, yun. Kanina, lubog siya. Ngayon, ayan. Okay na. Ayan, hanggang dito na siya. Okay, so tama na yung distance. Kanina, lubog na lubog siya doon. Okay, ayan. Tapos, bumaba na ng konti yung ating brake fluid. Kasi kanina, pinus natin sa piston, umangat siya. Kaya, nagbawas tayo ng fluid. Ngayon, ibabalik naman natin yung brake fluid natin para hindi masayang dito sa kanya brake reservoir. Ayan, okay na siya. Ibig sabihin na bumalik na yung ating fluid doon sa system. So, na-push na nung fluid na umangat dito. Ayan, na-push na siya. Kaya ganyan na yung setup ng ating brake lever mga kabady. So, malaki na yung agwat. Ayan, kahit anong press ko, ayan o. Ayan, ganyan na siya. So, nasa tama na yung kanyang clearance. And, hindi na tayo kailangan mag-bleed pa ng ating brake system dahil hindi tayo nagtanggal ng ating fluid at hindi napasukan ng hangin yung ating brake lines na magmumula rito sa brake master papunta doon sa brake caliper.
sa hose ng ating brake system sa front. Okay? Ngayon, ito na yung level niya. Ibalik lang natin itong kanyang fluid na tinanggal natin kanina. Okay. Alright. So, ayan. Dumagdag na siya. Alright. So, ngayon, ibalik naman natin ngayon yung kanyang cover. Okay? Okay. So, tapos na. At yung level ng ating brake fluid ay nasa tama. Okay, ayan. Tapos, yung kanyang lever ay ayan. So, nasa tama na rin. So, hindi na tayo kailangan pang mag-bleed ng ating brake system dahil hindi naman natin tinanggal yung ating fluid sa ating front brake. Okay? Tapos na natin ikabit yung ating front brake pads na bago at napalitan na yung ating lumang brake pads at na-torque na rin natin siya sa kanyang tamang torque value ng ating brake caliper bolt sa ating unit. Alright? So, sana may natutunan ka sa ating panibagong video today at lagi lang natin tatandaan, if you have a knowledge, you have advantage. Iba ang may alam. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, comment, and share sa ating video. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Click mo na to, click mo to. Peace out.